Sa sumunod na eksena, makikita ang Archer na tinali ang kamay ng kalbo. Sinabi ng kalbo sa Archer na itinali niya ang tela ng napakahigpit. Sinabi ng Archer sa kalbo na tumigil sa pagrereklamo, na nagpapaalala sa kanya na hindi siya dapat na injured dito, dahil si Tian naman ang gumawa ng lahat. Habang si Tian ay nakatayo sa tuktok ng isang gusali, pinasalamatan siya ni Gale Wolf sa pagdala sa kanyang team sa malayong lugar na ito. Napangiti si Tian nang marinig niya si Gale Wolf. Tumalon siya pababa ng gusali para salubungin si Gale Wolf. Sinabi niya kay Gale Wolf na kailangan na nilang maghiwalay ngayon. Nagulat si Gale Wolf sa narinig at tinanong si Tian kung gusto niya pa bang magpatuloy sa paglalakbay. Sinabi ni Tian kay Gale Wolf na kailangan niyang maglakbay hanggang sa dulo. Sinabi ng kalbong lalaki kay Gale Wolf na hindi magiging maganda para sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang misyon, at sinasabing mahirap na ang mga bagay para sa kanila sa kanilang kasalukuyang lugar. Sinabi ni Tian sa team na mas mabuti na bumalik muna sila sa base, idinagdag pa niya na siya ay pupunta ng mag-isa. Tiwala si Gale Wolf sa mga kakayahan ni Tian at alam niyang makakaligtas si Tian sa lugar na ito, ngunit sinubukan pa rin niya itong pigilan. Sinabi ni Tian kay Gale Wolf na huwag mag-alala, tinitiyak sa kanya na magiging maayos lang siya. Habang naglalakad si Tian, sinabi sa kanya ni Gale Wolf na mas mabuting mag-usap muna sila bago gumawa ng anuman. Nang makitang hindi tumutugon si Tian sa kanyang kapitan, tinanong ng kalbo si Gale Wolf kung dapat ba nilang sundan si Tian. Sinabi ni Gale Wolf sa kalbo na magiging abala lang sila kay Tian kung susundan nila siya, na ipinaliwanag na hindi kailangan ni Tian ng kahit sino sa kanyang kasalukuyang lakas. Habang naglalakad si Tian sa mga halimaw na napatay niya, naisip niya ang kanyang talento sa pagpapagaling. Nais subukan ni Tian kung gaano kalakas ang kanyang talento sa pagpapagaling, bago pa niya makilala ang mas malalakas na kalaban mula sa iba't ibang pamilya. Lumipat ang eksena at makikitang dumating si Tian sa isang lugar kung saan natatakpan ng apoy ang mga gusali. Napansin ni Tian na mabaho ang paligid, kaya agad niyang tinakpan ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay. Ang lugar na ito ay pugad ng mga fire-breathing lizard. Habang nakatingin si Tian sa paligid, napansin niyang nanginginig ang lupa. Hindi alam ni Tian kung ano ang nangyayari, kaya mabilis siyang tumalon. Sa sandaling tumalon si Tian, may lumabas sa lupa. Isang dambuhalang kamay ang lumabas sa lupa at inatake si Tian. Tumilapon si Tian nang makatanggap siya ng suntok sa kanyang mukha. Mabilis siyang nakaayos sa kanyang sarili at sinugod ang dambuhalang kamay. Habang papalapit si Tian sa malaking kamay, inilabas niya ang kanyang espada. Sinubukan ng dambuhalang halimaw na durugan si Tian nang makalapit ito, pero nailagan ni Tian ang pag-atake at umatras. Ang halimaw, na sobrang laki, ay lumabas mula sa lupa at humarap kay Tian. Natuwa si Tian nang makita niya ang halimaw, sa paniniwalang ito ay isang perpektong kalaban upang subukan ang kanyang talento sa pagpapagaling. Nagniningning ang mga mata ng halimaw, at ibinuko nito ang bibig at nag-iipon ng enerhiya. Nagulat si Tian nang makita ito. Bago pa makagawa si Tian ng anuman, inatake siya ng halimaw gamit ang isang malaking fireball. Lumipad si Tian at bumangga sa isang gusali. Nakita ni Kapitan Gale Wolf at ng kanyang mga kasamahan ang pagsabog, sa lugar kung saan ang lokasyon ni Tian. Nag-alala si Gale Wolf kay Tian. Napuno ng usok ang lugar matapos umatake ang hybrid na lizard kay Tian. Nang mawala ang usok, makikita si Tian na nakangiti kahit punit-punit na ang damit. Natuwa si Tian nang masaksihan ang lakas ng hari ng mga fire-breathing lizard. Habang naglalakad si Tian papunta sa halimaw, sinabihan niya ang king lizard na lumaban ng buong lakas. Para bang naiintindihan ng lizard si Tian, kaya't inatake siya nito ng isa pang matinding fireball. At nakadiin ang katawan ni Tian sa lupa. Habang dahan-daw ang tumayo si Tian, na-curious siya. Gustong subukan ni Tian kung paano siya masusunog ng Lizard King bago niya ito patayin. Kinuha ni Tian ang kanyang espada at pamwesto. Sinugod niya ang halimaw. Sa sandaling nakaharap ni Tian ang Lizard King, ginamit niya ang kanyang espada para salakayin ito. Naghanda rin ng atake ang Lizard King kay Tian gamit ang fireball. Ang impact ng dalawang pag-atake ay lumikha ng isang malaking pagsabog. Ang eksena ay nagbago, at makikita si Gale Wolf at ang kanyang mga kasamahan sa team na papunta sa lugar. Sinabi ng kalbong lalaki kay Gale Wolf na 1 oras na ang tagal ng apoy sa lugar.
Nagtanong siya kay Gale Wolf kung buhay pa ba si Tian. Sinabi ni Gale Wolf sa lalaki na hindi niya alam at hindi nila mahuhulaan ang ganoong matinding laban. Habang ginagawa ng team ni Gale Wolf ang lahat ng kanilang makakaya upang makadaan sa lugar, makikita si Tian na nagpapahinga sa taas ng katawan ng halimaw. Habang humihinga ng malalim, sinabi ni Tian na nanalo siya sa ginawa niyang iyon. Nakaramdam siya ng pagod pagkatapos ng laban, at napansin niya na ang kanyang talento sa pagpapagaling ay nangangailangan ng maraming lakas. Naalala ni Tian na nakaupo pala siya sa ibabaw ng isang mid-tier beast. Nagpasya siyang gamitin ang dugo ng halimaw para makabawi sa kanyang lakas. Tumayo siya at hiniwa ang halimaw gamit ang kanyang kamay. Kaagad pagkatapos, uminom siya ng kaunting dugo nito, umupo sa posisyong lotus, at nagsimulang mag-cultivate. Nang dumating si Gale Wolf at ang kanyang mga kasamahan sa kinaroroonan ni Tian, napansin nilang tapos na ang laban. Nakita ng kalbo na may paparating sa kanila, itinuro ang tao, at inalerto ang kanyang kapitan. Ang taong naglalakad papunta sa kanila ay si Tian. Nagulat si Tian nang makita si Gale Wolf at ang kanyang mga kasamahan. Tinanong niya si Gale Wolf kung bakit siya nagpunta sa lugar. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Gale Wolf kay Tian na nag-aalala siya sa kanya at gusto siyang makita, kahit na hindi siya nito matutulungan. Napansin ni Gale Wolf na nasunog ng apoy ang damit ni Tian. Sinabi niya kay Tian na may extra siyang damit. Ibinigay ni Gale Wolf kay Tian ang damit. Matapos maisuot ni Tian ang damit, humingi ng paumanhin ang archer, sinabing wala silang mas maliliit na damit. Sinabi sa kanya ni Tian na huwag mag-alala, at nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng damit. Natuwa si Tian nang makitang may mga tao talagang nag-aalala sa kanya. Matapos suriin ang katawan ng mga halimaw na pinatay ni Tian, tinanong ng kalbo si Gale Wolf kung ano ang dapat nilang gawin sa mga lizard. Sinabi ni Gale Wolf sa lalaki na ang mga halimaw na pinatay ni Tian ay para kay Tian, at si Tian ang magpapasya kung ano ang gagawin sa kanila. Sinabi ni Tian kay Gale Wolf na kunin ang katawan ng mga halimaw, ipinaliwanag na karamihan sa mga halimaw sa lugar ay tumakas na dahil sa kanyang pakikipaglaban. Nag-atubili si Gale Wolf na tanggapin ang alok ni Tian. Nagulat ang mga kasamahan ni Gale Wolf nang makita ang bilang ng mga halimaw na napatay ni Tian. Sinabi ng kalbo sa archer na ang pagkolekta sa napakaraming halimaw ay maaaring magdulot ng kamatayan nila. Sinabi ni Tian kay Gale Wolf na iwan muna ang katawan ng mga lizard, at kunin muna ang katawan ng Lizard King. Nagulat si Gale Wolf sa narinig at hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ni Tian. Tinanong niya si Tian kung hindi ba siya sasama sa kanila sa pagkuha ng mga halimaw pabalik sa base. Sinabi sa kanya ni Tian na hindi siya maaaring sumunod sa kanila. Habang naglalakad si Tian, tinanong siya ni Gale Wolf kung saan siya pupunta. Lumingon si Tian at sinabi kay Gale Wolf na pupunta siya sa lugar ng mga Mighty Ant. Nagulat si Gale Wolf nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na pupunta talaga si Tian sa ganoong kadelikadong lugar. Narinig ni Gale Wolf na ang lugar ng mga Mighty Ant ay ang pinakamahirap na lugar sa misyon. Alam niyang mahirap talunin ang isang Mighty Ant at hindi makapaniwala na pupunta si Tian sa isang colony na puno ng mga langgam. Pinanood ni Gale Wolf si Tian na tumatakbo na. Alam niya na mahirap para sa isang magaling na martial warrior na makatakas sa isang colony ng mga Mighty Ant, at umaasa siyang makakaligtas si Tian sa colony. Pagkaraan ng ilang sandali ay napadpad si Tian sa tuktok ng isang gusali. Nang tumingin siya sa ibaba mula sa gusali, napansin niyang nagtitipon ang malalakas na mga tao sa lugar. Ang mga tao sa lugar ay isa sa mga pamilyang Mu, pamilyang Lin, at isang grupo na pinamumunuan ng isang matanda na may takip sa mata. Nagulat si Tian nang makita ang matanda, dahil hindi niya alam kung saang pamilya nanggaling ang matanda. Ang matandang ito ay si Elder Ching. Siya ay isang great martial warrior mula sa Iron Fong Base. Mabilis na naramdaman ni Elder Ching ang presensya ni Tian sa lugar, at hiniling kay Tian na lumabas sa pinagtataguan. Nagulat si Tian nang masaksihan kung gaano katalas ang matanda. Hiniling ni Elder Ching sa kanyang mga tauhan na hulihin si Tian. Napagtanto ni Tian na isang kahangalan ang tumakas, at naniniwala siyang mas mabuting magpakita na lamang dahil gusto niyang sumali sa sandatahang lakas. Dinala ng mga tauhan si Tian sa harap ni Elder Ching. Nagulat si Elder Ching nang matuklasan na si Tian ay isang elite martial warrior.
Tinanong niya si Tian tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at ang layunin niya sa pag-espiya sa kanila. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Tian sa matanda na siya ay isang martial artist mula sa Linhai Base. Ipinaliwanag niya na dumating siya upang tumulong sa malaking misyon. Sinabi ni Elder Ching sa kanyang mga tauhan na palayain si Tian, at hinihiling sa mga martial artist na naririto sa lugar, na sabihin sa kanya kung saang pamilya kabilang si Tian at kung bakit siya nag-iisa. Sinabi ng mga martial artist sa lugar kay Elder Ching na hindi nila kilala si Tian. Kakaiba ito para kay Elder Ching dahil sa paniniwalang sikat si Tian dahil isa na siyang elite martial warrior sa murang edad. Tinanong niya si Tian kung bakit walang nakakakilala sa kanya, kahit isa siyang elite martial warrior. Bago pa makasagot si Tian, lumapit si Lin Ming para ipagtanggol siya. Sinabi ni Lin Ming kay Elder Ching na nakikilala niya si Tian at ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Tian, na sinasabing si Tian ay kabilang sa pamilyang Lin. Nagulat si Tian sa narinig at napagtanto niyang inako siya ni Lin Ming sa kanyang pamilya, dahil alam niyang isang elite martial warrior siya. Naniniwala si Tian na ang pamilyang Lin ay higit na matalino kaysa sa pamilyang Mo. Hiniling ni Lin Ming kay Tian na bumalik na sa kanyang grupo, at sinunod ni Tian ang utos ni Lin Ming. Natuwa si Lin Ming nang makitang nakakuha siya ng isang elite martial warrior ng libre. Habang nakatayo si Tian kasama ang pamilyang Lin, may tumingin sa kanya sa pamamagitan ng telescope. Ang taong ito ay si Xia Yu, na naiinis nang makitang sinusubukan ng pamilyang Lin na angkinan si Tian bilang kapamilya nila. Lumingon siya at sinabi sa kanyang young master na ang pamilyang Lin ay gumagawa ng kalokohan. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Yulang kay Xia Yu na si Tian ay maaari lamang mapabilang sa Martial Pavilion. Sa sumunod na eksena, makikita ang iba't ibang grupo na patungo sa koloni ng mga langgam. Habang ang lahat ay naglalakad paabanti, pinag-isipan ni Tian ang katotohanan na alam na ngayon ng lahat na siya ay isang elite martial warrior. Napagtanto ni Tian na mahirap para sa kanya na ipagpatuloy ang pag-improve sa kanyang lakas ng palihim. Habang nalulungkot si Tian sa katotohanan ito, sigurado siyang mayroon siyang sapat na lakas para ipagtanggol ang sarili sa iba. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Elder Ching sa lahat na huminto sa paggalaw. Kaagad pagkatapos niyang sabihin ito, isang bola ng liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang lalaki ang lumabas sa liwanag at sinabi kay Elder Ching na tapos na niyang iset up ang formation at handa na ang lahat. Tumangala si Elder Ching at nakita ang koloni ng mga Mighty Ant. Natuwa si Tian nang makita niya ang koloni, masaya siya na papalapit ito sa kanyang layunin. Pinuri ni Elder Ching ang lalaki sa kanyang trabaho at sinabi na bumalik sa kanyang posisyon. Lumakad si Elder Ching at sinabi sa lahat na umatras. Naging curious ang mga martial artist sa kakayahan ng matanda nang marinig nila ito. Pinagdikit ni Elder Ching ang kanyang mga kamay at nag-circulate ng enerhiya sa kanyang paligid. Kaagad, isang malaking magic circle ang lumitaw sa itaas ng koloni ng mga langgam. Ipinatong ni Elder Ching ang kanyang mga kamay sa lupa, at isa pang magic circle ang lumitaw sa ibaba niya. Sa sandaling lumitaw ang magic circle, sinabi ni Elder Ching na sirain ito. Nang sabihin ito ni Elder Ching, ang magic circle sa itaas ng koloni ng mga langgam ay nagsimulang maglabas ng napakaraming fireball papunta sa koloni. Ang spell na ito ay tinatawag na Flame Shower. Nagulat si Lin Ming sa nangyayari. Napagtanto niya na si Elder Ching ay isang formation master, at hindi makapaniwala na ang Iron Fong Base ay may ganitong master. Nagulat si Tian nang makita ang lawak ng pag-atake. Tiniyak niya sa kanyang sarili, na balang araw ay kakopyahin niya ang talento ng isang formation master. Sinabi ni Xia Yu sa kanyang young master na si Elder Ching ay isang baliw, hindi siya makapaniwala na gagamit si Elder Ching ng ganoon kalakas na formation. Sinabi ni Yulang sa kanyang assistant na ang Iron Fong Base ay may sariling mga plano. Ipinaliwanag ni Yulang na sinusubukan ng Iron Fong Base na gumamit ng malakas na flame shower, para ma-impress ang Linhai Base. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang gumuho ang koloni ng mga langgam. Nagulat ang mga martial artist nang makita ito, sa pag-aakalang napatay na ni Elder Ching ang lahat ng halimaw sa lugar. Ang lugar ay may iba't ibang higanteng butas sa lupa, pero ang mga martial artist ay walang nakitang mga katawan ng Mighty Ant. Nagtakbuhan sila sa koloni para ito'y tignan.
Nagsimulang tumingin-tingin si Tian sa paligid at napagtantong wala siyang makitang mga mighty ant sa lugar. Nainis si Tian nang makita ito, kailangan niyang makahanap ng katawan ng mighty ant bago niya makopya ang talento nito. Pinagmasdan ni Yuling ang sitwasyon mula sa malayo at naniniwala na, maganda ang spell na ginamit ni Elder Qing, pero hindi na dapat iyon ang kailangan. Alam ni Yuling na si Elder Qing ay nakagambala ng isang bagay na hindi niya dapat gawin. Habang ang mga martial artist ng bawat pamilya ay tumitingin sa paligid, isang lalaki ang nagpasya na tumingin sa isa sa mga butas. May nakita siyang nakakatakot. Bago pa man makagawa ang lalaki ng isang bagay, isang langgam ang tumalon mula sa butas at inatake siya. Nang dama po ang langgam sa lupa, tumili ito at naglabas ng kakaibang enerhiya. Nagulat sina Jiang Qing at Amoan nang makita ang isang mighty ant, dahil inaakala nilang napatay na ng pag-atake ni Elder Qing ang lahat ng halimaw sa lugar. Habang nagpapanik ang lahat, napangiti si Tian, natutuwang makitang naaayon pa rin sa kanya ang plano. Maraming mighty ant ang lumabas sa iba't ibang butas, na ikinagulat ng mga martial artist. Sinabi ni Elder Qing sa kanyang mga tauhan na maghanda para sa labanan. Inutusan ni Lin Ming ang kanyang mga tauhan na sundan siya sa labanan. Kaagad, sinimulan ng mga martial artist ang kanilang pag-atake. Hinawakan ni Tian ang kanyang espada at sumugod sa pag-atake sa mga halimaw. Habang nakikipaglaban ang dalawang martial artist sa isang mighty ant, tinulungan sila ni Tian sa pamamagitan ng pagpatay sa halimaw ng isang slash lamang. Matapos patayin ang halimaw, tumakbo pa abanti ang mga martial artist. Nang makitang walang pumapansin sa kanya, ipinatong ni Tian ang kanyang kamay sa katawan ng langgam at kinopya ang talento nito. Isang itim na enerhiya ang pumulibot sa kanyang katawan. Tinanong ng system si Tian kung gusto niyang i-fuse ang kanyang bagong talento ngayon. Kaagad, napansin ng ilang mighty ant na nag-iisa si Tian. Napagpasyahan niyang huwag muna kaagad pagsamahin ang talento, umaasang gagawin ito mamaya sa isang ligtas na lugar. Kinuha ni Tian ang kanyang espada at nagmamadaling umatake, gamit ang skill na tinatawag na Shadow Blade para hiwain ang mga halimaw. Kaagad matapos ni Tian ang mga halimaw sa harap niya, ibang halimaw ang nagising sa butas. Nang imulat ng halimaw ang mga mata, naglabas ito ng malakas na enerhiya na pumipigil sa mga martial artist sa lugar. Napangiti si Elder Qing nang maramdaman niya ang enerhiyang ito, napagtanto na ang halimaw ay isang high-rank monster. Inilabas ng halimaw ang binti nito sa lupa at ganap na gumapang palabas ng butas. Laking gulat ng mga martial artist sa lugar nang makita ang isang high-tier beast. Ang halimaw na ito ay mukhang ibang-iba sa ibang mga langgam, na may gintong kulay ang katawan nito. Mabilis na tumakbo ang mga martial artist, at sinundan din nina Jiang Qing at Amoan ang iba pang mga sundalo. Nainis si Lin Ming nang makita kung gaano kabilis tumakbo ang mga miyembro ng pamilyang mo. Sinabi niya sa kanyang mga sundalo na oras na para sila ay umatras. Pinanood ni Yuling ang daan-daang martial artist na tumatakbo para sa kanilang buhay. Tinawag niya ang mga martial artist na isang grupo ng mga talunan, at pagkatapos ay sinabi kay Xiaoyu na kailangan na din nilang umalis. Pinaalalahanan ni Xiaoyu ang kanyang young master na si Tian ay nasa larangan pa rin ng digmaan. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Yuling sa kanyang assistant na makakalabas si Tian. Habang tumatakbo ang mga martial artist, nagtanong ang isa sa kanila tungkol sa mga great martial warrior na kasama nila. Sinabi ng lalaki sa kanyang mga kasamahan, na ang mga great martial warrior ay dapat na labanan ng high-tier na halimaw. Sinabi ng isang martial artist sa lalaki na ang isang mighty ant ay may talento sa lakas. Ipinaliwanag niya na ang lakas ng pakikipaglaban sa isang high-tier na langgam, na pinahusay pa ng talento ng lakas nito, ay katumbas ng isang Grandmaster Realm. Pinanggit ng iba pang martial artist na si Elder Qing ang unang tumakbo sa labanang ito. Nang tumingin ang mga martial artist sa unahan, nakita nila si Elder Qing. Hindi makapaniwala ang mga martial artist na pinagtaksilan sila ng kanilang mga leader. Hindi nagulat si Tian nang malaman ito, hindi siya nagtitiwala sa alinman sa mga matataas na posisyon. Habang tumatakbo si Tian ng napakabilis, sinimulang higupin ng gintong langgam ang mga martial artist sa bibig nito. Nagsisigawan ang mga martial artist habang kinakain sila ng halimaw. Ang gintong langgam ay naglabas ng maitim na hamog sa hangin.
Sa sandaling gawin ito, nagsimulang bumagsak ang mga martial artist, pakiramdam nila na parang naging mabigat ang hangin. Nagsimulang mabulunan ang mga martial artist. Nang makita ito ni Tian ay mas binilisan niya. Napagtanto ni Tian na ang madilim na hamog ay isang suppressor, at alam niyang kailangan niyang umalis dito upang mabuhay. Buong lakas na tumakbo si Tian at pinalad na nakatakas sa lugar ng mga langgam. Alam ni Tian na ang gintong langgam ay maglalaan ng oras upang kainin ang mga martial artist, kaya nagpasya siyang mabilis na umalis sa lugar. Habang papunta siya sa isang ligtas na lugar, nakita ni Tian ang mga buto ng isang halimaw. Mabilis niyang napagtanto na ito ay mga buto ng isang halimaw na kinokolekta ngayon nila Gale Wolf at ng kanyang team. Nagulat si Tian nang makita kung gaano kahusay ang pagkolekta ni Gale Wolf at ng kanyang team sa halimaw, at humanga siya sa kanilang husay. Tumalon si Tian sa tuktok ng isang gusali. Sa tuktok ng gusali, nakita niya ang pagsikat ng araw. Nagulat si Tian nang makita kung gaano kaganda ang pagsikat ng araw. Umupo siya at binuksan ang status window niya. Tinanong siya ng system kung gusto niyang i-fuse ang kanyang high-tier strength talent. Nagpasya si Tian na tanggapin ang request. Kaagad, nagsimula na ang pagsasanib, at naramdaman ni Tian ang matinding sakit sa buong katawan. Habang pinagsama ang kanyang bagong talento, naisip ni Tian ang kahalagahan ng absolute na kapangyarihan. Naniniwala siya na ang absolute power ang tanging paraan para makipagkompetensya sa mga matataas. Makalipas ang ilang oras, tumayo si Tian at pinunit ang kanyang damit, na may maraming enerhiyang umiikot sa kanyang katawan. Sinabi ni Tian na oras na para umuwi siya.